So tayo po ay sisimula sa pamamagitan ng nangyaring kaganapan nung Last Supper na atin din ginawa ngayon. Nung gabi rin na yun, na siya ay traidorin, na siya ay nag-Last Supper kasama yung mga alagad niya, nangyari po itong washing of the disciples' feet. Nakitang-kita nyo naman kung gaano kalinis ang mga paa ng mga... So, ito po yung matatagpuan lamang sa John. Sa 4 na Gospels, nasa John po yan. Tatayo po tayo. Babasahin po natin sabay-sabay ang 5 munang verses ng John chapter 13. Buksan niyo po yung Bibles niyo dyan kung kahit anong version. Sa John chapter 13. Verses 1 to 5 lang po. Okay? Ready? Sabay-sabay po tayo. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God, and that he was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil na-record itong mga pangyayaring ito. Salamat dahil hindi lang po ito sinulat para kami ay makabasa ng storya, kundi meron itong kwento, hindi lang sa kwento, ay meron din itong kwenta para sa aming mga buhay, O Diyos. Ngayong umagang to, binubuksan namin ang aming mga puso at isipan. Holy Spirit, move in our hearts and our minds. Open our eyes, spiritual eyes, that we may learn, not just for information, but for our transformation. Bless us, O God. Bless your word, which will proceed from your mouth this morning. Let it not return to you empty, without accomplishing the purpose for which you sent it. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayo. So sabi po dyan sa verse 1, having loved his own who were in the world, karamihan po ng ating translations, ang nakasulat ay, he loved them to the end. He loved them to the end. Ngayon, meron akong, sa isang commentary po, ang sabi ay, ang pinakita doon ay, he now showed them the full extent of his love. Sabi po ng isang commentary, ito daw pong rendering na he showed them the full extent of his love is a better rendering of the original Greek is telos. Dahil daw po, hindi naman po nangangahulugan na ang pag-ibig lang ng Diyos ay hanggang doon na lamang sa end ng kanyang karir, ano po. Kundi, ang ibig sabihin daw po niyan, Jesus loved them and his love had no limits. Had no limits. Kaya ngayong umagang to, naisip ko, ang title ng ating sermon ay Love's Full Extent. Kinuha ko po dyan, Love's Full Extent. Para sa akin po, importante ito kasi bakit? Siyempre, ang pag-unawa natin sa Love's Full Extent ay kamatayan sa krus. Tama? Doon pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan pa si Kristo yung namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, gaano naman karami sa atin ang mamamatay sa krus para sa isang tao lang, para sa ibang tao. Wala naman mangyayaring ganun eh. But in these verses, in this passage, maintindihan natin, abay, serving one another pala po ay love's full extent din. We do not have to wait to die for someone else to show our full extent of God's love for them. So maganda pong aralin natin ang mga verses na to. Makita natin na sa model na to, first sagutin muna natin, bakit ba tayo pwedeng maglingkod? Bakit ba tayo pwedeng magsilbi sa mga tao? At sabi sa verse 3, sa verse 3 po, may nakikita akong tatlong dahilan, tatlong katotohanan na pwede nating gawing basis na pwede tayong mag-serve.
Pwede, pwede tayong mag-serve lahat. Bakit po? Number one, sabi ni dito, si Jesus knew. Alam ni Jesus na ang Diyos Ama ay ipinigay na sa Kanya lahat ng kapangyarihan. Ipinasailalim na sa Kanya lahat ng kapangyarihan. At maalala niyo po sa ating verses din ng Great Commission, sabi doon, all authority. Sabihin, hindi lang power, He also has authority. Magkaiba ba yung power at authority, mga kapatid? Magkaiba ba yun? O spelling lang? Ang pulis, yan, pag gumanyan siya sa truck, anong gagawin ng truck? Siyempre, titigil yung truck. Oh, ano yun? Authority o power? Authority. Kasi naka-uniforme siya, ang kintab nung kanyang sinabihan niyo yung truck, tigil. Kung mag-desisyon yung truck, sino ba tong mamang to? Wala siyang power. Wala siyang power. Ano yung power? Yung kay Superman. Pag ganun niya sa tren, tumigil yung tren. Yun ang power. Dito po sabi, hindi lang authority, kundi may power. Okay. So may power, may authority si Jesus, at yun ay galing sa Ama. At sigurado siya na galing sa Ama yung kanyang power, yung kanyang authority. Now, ito maganda. Pakinggan niyo po itong sabi sa John chapter 20:21. Ano sabi niya? As the Father has sent me, so send I. Sino? Tayo. Kung paano daw siyang pinadala ng Diyos Ama, pinadadala rin niya tayo. Paano ba siya pinadala ng Diyos Ama? Ayan. Put all things under His power, and all authority has been given to me. So, ano yung sabihin? Tayo daw po, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, tayo daw ay may authority in Jesus' name. Tayo ay may power in Jesus' name. Yan po ay delegated authority. Pagpirma po ng executive secretary sa isang executive order, yun ba ay i-implement ng buong Pilipinas? Implement ba niya yun? Kilala niyo ba yung executive secretary? Anong tawag sa executive secretary? Little president. Lahat ng pirmahan nun as good as the president. Little president. Alam niyo ba ang tawag sa mga Kristiyano? Little Christs. Wow. Little Christians. Mga Christians ay little Christ. Kaya Christ-likeness. Kaya ito po, sabi, as the Father has sent me, so send I you. Kaya tayo pinasasabihan na manalangin kayo sa pangalan ko. We have authority in Jesus' name to drive out demons, to pray for healing, mga kapatid. That same authority, kaya ang first point, mahaba ng kwento ko, authority, we can serve others. Why? Because we are sure we have authority, the authority of Christ. Okay, the authority of Christ ay meron po tayo. Pangalawa, sabi po sa verse 3 pa rin, at hindi lang authority mga kapatid, naalala natin, maraming beses natin pinagkwento, lalo na sa Book of Acts. The primary driving power or person is the Holy Spirit. Basahin nyo na lang, assignment, 2 Peter 1 verse 3. His divine power, ang sabi, His divine power daw ay nasa atin para tayo ay to live a life of godliness. Nasa sa atin na yung power. So, hindi tayo kagaya ng pulis na may authority lang, nasa atin din yung Holy Spirit power. Kompleto daw po na kaya natin gawing victorious ang buhay Kristiyano. Secondly, ang dahilan pa na tayo makakapag-serve ay dahil, kagaya ni Jesus, He knew that what? He had come from God. So, ang tanong kayo, alam niyo ba kung saan kayo galing? Tingnan mo nga yung katabi mo. Saan ba galing yan? Saan ka galing? Sabi mo, ikaw ba galing sa King of Kings o galing ka kay King Kong? Ayan, baka tinuturo pa hanggang ngayon yung pinanggalingan natin. Si Jesus, sigurado siya na siya ay galing sa Diyos Ama. Sigurado. Walang kaduda-duda.
At kung tayo po ay sigurado sa ating tagapagligtas, ganun din tayo. Pwede tayong mag-serve. Hindi kasi tayo insecure. Hindi nababawasan ang ating kaligtasan kapag tayo naghugas ng pinggan. Ha? O nag-ayos ng silya dito. O kung ano mang pagsisilbi ang naiisip nyo. Wala naman naghuhugas ng paa ngayon para sa inyo. Ano na lang yun? Hugas pinggan, tumutulong sa kitchen ministry, nag-aayos dito kapag may sunrise service. Naku po, yung ating mga kabataan, ha? Minsan, dito na natutulog paghahanda lang ng ating sunrise worship service. Praise the Lord sa ganyang service sa Panginoon. At sabi po dito, tayo ay sigurado rin, why? I am a child of God. Oh, hindi lahat ay may karapatang maging anak ng Diyos. Sino lamang? Akala nyo lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Hindi po. Lahat ng tao nilikha. Hindi lahat ay anak ng Diyos. 1:1:12. Sa datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay yung mga nananampalataya. Ano pa? I am loved by God the Father, by God the Son, and God the Holy Spirit. Sa John 5. Ano pa? Tayo po ay made in the image of the King of Kings, not of King Kong. Yan, baka kayo insecure dahil. Huwag tayo ma-insecure dahil tayo po ay gawa in the image of God. At dahil dyan tayo ay significant. Hindi bali wala ang buhay natin, mga kapatid. Imagine mo yung image of God ang iyong kapareho. We were made a little lower than the angels. Ano pa? Tayo ay significant, tayo ay co-heir with Christ, tayo ay chosen out of billions, His child to be. Tayo ay complete in Christ. In other words, ating pong identity in Christ gives us the assurance or the security that we can serve others. Hindi mababawasan ang pagiging anak ng Diyos natin kapag tayo ay nagsilbi o pinaglingkuran natin ang asawa o anak, pinag-drive o pinatid o sinundo o naghugas kayong pinggan o kung anong inutos ng nanay, tatay, hindi nababawasan ang ating pagiging mahal tayo ng Diyos. So we are secure in the identity in Christ. Thirdly, verse 3 pa rin, and that He was returning to God. Alam ni Kristo na ang kamatayan sa krus ay hindi yun ang final chapter ng kanyang buhay. Alam niya na siya ay mabubuhay muli. At pag nabuhay muli, siya ay babalik sa Ama. In other words, hindi po siya, wala siyang kaduda-duda sa kanyang kinabukasan. Kaya po siya ay walang problema na magkusang loob na maghugas ng paa, ng maruduming paa na mukhang luya pa siguro yun, na mababaho, siya ang nagkusang loob. Bakit po? Alam niyo po kasi, di ba tayo sa bahay, pag may bisita kayo, karaniwan sa atin, tatanggal tayo ng paa. Chinelas lang. Tatanggal tayo ng sapatos para pagpasok, di ba? Courtesy. Parang kultura natin, di ba? At hindi lang pala sa Pilipinas yan. Kahit pumunta kayo sa Malaysia, sa Asia, talagang may chinelas na nakahanda para sa loob. So, nung panahon na yan, ang karaniwan daw po nangyayari ganito. Pag may bisita, galing sa labas, maalikabok, wala naman, hindi naman asfaltado nung panahon na yun. Maalikabok, ang sasalubong muna ay yung alipin o yung servant. Dala-dala na yung palanggana na tubig at tuwalya at huhugasan muna yung paa ng mga bisita para pagpasok po ay malinis. Malinis ang bahay. Ganun ang karaniwan. Ito pong pagkakataon na to ay the Last Supper. Sila po ay may private meeting ng sila lang 13 kasama si Jesus. At siguro walang mga doon sa kanilang pinuntahan na upper room o sa bahay na yon ay walang servants kasi nga private meeting, mga kapatid. Wala naman nagkusang loob sa 12 na maghugas ng paa ng bawat isa at sino naman gagawa nun? Si Kristo ang nagkusang loob. Anong tawag doon? Voluntary humiliation. Kusang loob na pagbababa sa sarili hanggang siya ay parang napakababa na ng kanyang kalagayan para lang maghugas ng paa na yan.
Bakit siya niya nagawa yun? Dahil siya po ay alam niya ang kanyang kinabukasan. At kung siya at tayo naman, anong kinabukasan natin? Yung magnanakaw nga na last 2 minutes, nasa paradise eh. Tayo pa kaya, na anak ng Diyos, na tinanggap natin si Kristo, bayad na yung kasalanan natin sa krus. Pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Amen. Kung hindi pa po kayo sigurado hanggang ngayon, usap tayo mamaya. Pagkamatay natin, sabi doon sa, you will be with me in paradise. Today, you will be with me in paradise. Diyan tayo pupunta mga kapatid. Kasama ni Kristo kahit saan man yun. Ang importante, siya ang kasama natin, hindi si... Delikado yun. That where I am, sabi ni Jesus, huwag na kayong mapagabag ang kalooban. Sa bahay ng ama ko, maraming kwarto. Ipaghahanda ko kayo. Alala niyo ba yan? John 14. In my Father's house are many rooms, and I go to prepare a place for you. Therefore, let not your heart be troubled. Wow. Yun ang ating pupuntahan, yun ang ating kinabukasan. Kung kayo na kay Kristo, alam nyo kung anong kinabukasan po ninyo. At hindi lang yun. Ako ay may triple citizenship. Triple na kami. Anong kami? Filipino citizen. Ano pa? Senior citizen. And then, heaven. Yan ang ating kinabukasan. Kayo po ba may heavenly citizenship na? Baka wala pa. May passport na kayo. Wala pa. Yan ang kinabukasan natin. Hindi natin yan, walang makapagbabago niyan. And of course, eternal life. Yan ang ating sigurado. Sigurado tayo sa ating destiny with Christ. Kaya pwede tayong mag-serve ng ibang tao, mga kapatid. Hindi mababawasan ang paradise. Hindi kayo ma-detour from heaven or paradise kung kayo po ay magpakumbaba at maglampaso dito dahil kailangan natin ng maintenance. Yun lang pala yun. Kasi secure po tayo. We are secure in the authority that we have in Christ. We are secure in our identity with Christ. We are secure where we're going. So we can serve others. So, kaya nga po, just as Jesus can serve because He is secure in His authority from the Father, in His identity na galing siya sa Ama, at siya po ay destiny na siya ay pupunta sa Ama, babalik sa Ama. So, we too can serve others. Why? Because we are secure in our delegated authority in Christ. We are secure in our identity as a child of God. We are secure in our eternal destiny to be with Him. Hindi kabawasan sa inyong pagiging anak ng Diyos ang maglingkod sa kapwa. Pero sino ba talaga ang dapat nating paglingkuran? Who should we serve? Okay, ito po, basahin natin na parang dialogue ha. Ako ang narrator, kayo ang mga artista. Yan, ha? Kayo ang mga talent. Okay, ako narrator lang ako. So, lahat ng narration akin, lahat ng script sa inyo, yung script nakahiga at naka-blue para madali natin makita. Okay, ready na kayo? Okay, starting with verse 6. Ako yung okay. He came to Simon Peter who said to him, Jesus replied, said Peter. Jesus answered. Then nawala ang screen. Wala sa script to, mga kapatid. Then, Simon Peter replied. Alam niyo, hindi kayo papasa sa audition. Monotone kayo magbasa. Walang ka-emote-emote. So, makita po natin dito, pansinin po natin ang mga pronouns muna. Pronouns. Sila ni Peter, nagkwentuhan dyan, nagsagutan. You, my. Nagimbal po si Pedro kasi yung kanilang Panginoon at Guro,
biglang lilinisan yung marumi niyang paa na mukhang kulaba, na baka may alipunga pa yan at kung ano-anong. Sabi, are you going to wash my feet? Parang hindi makapaniwala si Pedro talaga. Kaya parang may resistance si Pedro. At siya lang ang nangahas magsalita ng ganun. Okay talaga si Peter, ha? Pero itong mga pronouns na to, alam niyo po yung mga pronouns na yan ay puro singular pronouns. So, ibig sabihin, one-on-one. Sino ang ating pagsisilbihan? Individual. One-on-one, serving. Individual believers. Bawat isa, hindi pang kalahatan lang. Bawat isa. One-on-one. Sa lahat ng may pagkakataon na tayo makapaglingkod, paglingkuran natin ang ating kapwa, mananampalataya, sapagkat yan po ang, ngayon, may warning tayo. Ito po ay hindi lisensya para sabihin naman ng iba, paglingkuran nyo ako. Kasi sabi nung sermon, paglingkuran nyo ako. Hala, pila na kayo dyan at paglingkuran ako. Hindi. Ang ibig sabihin nito, mag-unahan tayo na paglingkuran ng bawat isa. Imagine mo kung ang church natin na nag-uunahan magsilbi sa isa't isa. Ay, napakaganda siguro nun. Ano po? One-on-one. But, meron ding pronouns dito. At sabi dito, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean and you are clean. Now, and then sa last verse, sabi niya, for he knew who was going to betray him. Kaya sabi niya, not all of you are clean. Ayan namang mga pronouns po dyan ay puro plural pag tinignan niyo po doon sa original text. Ang ibig sabihin niyan para sa akin ay hindi lang individual ang ating serving, but also the body of believers. The body of the Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay magsilbihan sa isa't isa at sa konteksto ng ating simbahan. So not only are we to serve individually each other's individual needs, but also to serve the church, the entire body of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, nakwento ko na noon, kapag tayo po ay bisita sa isang bahay, bisita lang tayo ng isang araw. Tama? Anong bisita ka eh? O sige, 2 araw, ganon. Bisita ka eh. Abay, pag tumagal ka na po ng 1 linggo dyan, 2 linggo dyan, 3 buwan ka na dyan, hindi ka na po bisita. Dapat abay, dapat tumutulong-tulong ka na dyan. Ay, nagdadampot-dampot ka man lang dyan, ang mga tumutulong ka man lang maghugas ng pinggan dyan. Tama? Ewan ko lang, mga bisita nyo, kung ganyan kapalang. Sa church, may mga bisita tayo, welcome talaga tayong. Kung kayo po ang bisita, welcome talaga po kayo. Welcome dito. May token pa tayo. May token pa ba tayo dyan? May token pa nga tayo sa ating bisita eh. Masaya tayo mga bisita. Kung kayo naman po ay 1 taon na rito, hindi na po kayo bisita. Ayaw ko na lang sabihin, baka panggitin na may singit na W sa gitna, ay sama sa pakinig. Abay, humanap-hanap tayo ng paraan na tayo makasilbi sa Panginoon, sa pamagitan ng simbahan na to. Okay? Kasi hindi tayo lalago kapag hindi natin ginamit yung ating mga katalinuhan, yung ating mga talento, yung ating abilidad na galing din sa Diyos to serve one another, to serve, be used sa body of Christ. Kaya, sino? Body of Christ, individuals. Thirdly, at ito po ang masaklap, sabi dito, not every one of you is clean. For he knew who was going to betray him. Kaya sabi daw niya, not everyone is clean. Yung mahirap, mga kapatid. Kilala na niya kung sino magta-traitor sa kanya, nilinisan pa rin ang paa. Kung kayo yon, aber, kilala nyo yung magta-traitor sa inyo, anong gagawin nyo, aber? Papalitan nyo yung palanggana, may nakatago kayo sa likod, ang laman nun, Clorox. O baka muriatic acid pa. Tapos habang nililis, nag-gloves muna kayo. Hindi, si Kristo wala, pantay-pantay. Imagine the first introduction dito, the full extent of His love. Kasama si Judas Iscariot dun, mga kapatid. So, sino ang pagsisilbihan daw natin? Kahit daw
kahit non-believers. Kaya po tayo ay may medical missions. Kaya po tayo ay may voice na pagtuturo sa mga bata. Kaya po tayo ay may mga ministries sa labas upang ipakita yung serving in the name of Jesus. Para sana man lamang sila ay maghanap sa Panginoon na nakikita nila sa atin at nakikita nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating service. At madala natin sila kay Kristo sa pamamagitan ng mga service na yan. So, not just individually, not just as the body of Christ, but even those na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sabi nga po sa Matthew, sa subject na sino ba ang paglilingkuran ko, Aber, naalala niyo po itong kwento ng sheep and the goats. Sabi, yung nung ako'y may sakit, dinalaw mo ako. Nung ako'y nasa preso, dinalaw mo ako. Nung ako'y gutom, binigyan mo akong pagkain. Nung nauha ko, kailan po nangyari yan? Sabi ng mga nasa langit. The king will reply, truly I tell you, whatever you did to one of the least of the brothers of mine, you did it for me. Tapos sabi naman ng mga kambing, sabi ng mga kambing, kailan naman namin kayo nakita na gutom at hindi namin kayo binigyan ng pagkain at uhaw, hindi namin kayo pinainom at kayo hubad at hindi namin kayo binigyan ng damit. Kailan po nangyari yan? The king will reply, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. In other words, serving includes not just our brothers and sisters, not just the body of Christ, but even non-believers. Lahat pala ay dapat pagsilbihan, mga kapatid, because as much as you do it to the least of the brothers, you do it to God. So, di po natatapos dyan ang object lesson na yan ni Kristo dahil nung matapos daw ang washing of the disciples' feet, he put on his clothes, returned to his place, at tinanong, para lang maliwanag do you understand what I'm doing? Naintindihan niyo ba? Kilala niya talaga yung disciples, 3 years niyang kakilala eh. Do you understand what I've done for you? Si Pedro lang nangangahas magtanong. So, you call me teacher and Lord, and rightly so. Di ba tawag niyo sa akin, Guru, Panginoon? Tama kayo. Correct. Correct yan. Wala kayong pagkakamali niya. Eksakto. I am your master. I am your teacher. In-affirm niya yung kaalaman nila tungkol sa kung sino siya. And then, sinabi niya, now that I, your Lord, have washed your feet, you also should also wash each other's feet. So the third point is why we should. Kanina, why we can. Why we can? We can because secure naman tayo eh. Walang mawawala sa atin. Kaya pwede tayo magsilbi sa iba. Now, bakit natin dapat gawin? Bakit natin dapat paglingkuran ng iba? Bakit? So sabi dito, makikita natin, 3 bagay. Sabi niya, I have set an example for you that you should do it. Verily I tell you, no servant is greater than a master or is a messenger sent than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Unang-una, bakit tayo dapat? 3 good reasons why we should serve others. Because, sabi dyan, I have set an example for you. Ano mo? It's a model of behavior to be imitated. In this case, to be imitated. And so we have an example to follow. Ginawa ko nga kayo pa. Di ba master ako? Di ba teacher ako? Ako sinusunod nyo, di ba? Huwag kayong mayabang. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka raw mayabang. Sabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. O sa kabila, sabi mo, same to you. Same to you. Yan. Kung si Kristo, na teacher natin, Panginoon natin, guru natin, nagsilbi sa iba, tayo pa. Sino ba tayo? And yet, sabi niya, no servant is greater than the master. So, yan po ang
mismong example na sinabi sa atin. At marami pang verses na sinasabi niya para lang maliwanag ang usapan. Sabi sa Matthew, just as the Son did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. As I said, to give His life as a ransom for many, that's the full extent of His love. But now we learn that we do not need to wait to die for someone else before we can show the full extent of God's love. We just need to serve them. And that will show the full extent of God's love. Luke 22:27, sabi, for who is greater? Yung bang nakaupo o yung nagsisilbi? Siyempre yung nakaupo. Pag pinagsisilbihan. But I am among you as one who serves. Wow. Si Jesus po yun. Nakaupo siya. Hindi niya sinabing, here I am, serve me. Wow. Tayo, ang attitude natin dapat, hindi, here I am, serve me. Ano dapat attitude natin? Here is Christ. Let us serve Him. By serving one another, by serving the church, even non-believers. Challenge po talaga yan. Kasi, so, sabi po dyan, an example to follow, and then the second reason is, now that you should also wash one another's feet. Muna, baka pag uwi natin, mag-unahan kayo sa banyo at kumuha ng mga palanggan at mga sabon at maghugasan. Figurative. Okay? Figurative po ito. An example that you should do as I have done. In other words, second reason, there is a charge to obey. There is a command to obey. There's a challenge that we should take on. Challenge po talaga ito kasi hindi naman natural sa atin itong magsilbi sa iba. Ang mas natural sa atin, pagsilbihan niyo ako. Ba, doktor kaya ako, aber. Ilan sa inyo doktor? Wala kayo tumingin dun. Ba, ako kaya naisip natin, masyadong mababa itong magpala ka dyan ng dumi, ng pagtulong mo sa Yolanda o kung saan pupunta ka sa yung posisyon, hindi nawawala kahit tayo ay nagwawalis, dadampot ng basura dyan. Hindi natural sa atin to. Pero hindi po tayo natural eh. Tayo ay supernatural. Why? We have the Holy Spirit in us. His divine power has given us everything we need for a life of godliness. Wow. We can do this. Why? Because we are secure in the Lord. We have the power of the Holy Spirit. We have authority from above. Nagkusang loob si Kristo. Bakit? Kasi yung 12, sa totoo lang po, sa Luke, mababasa nyo doon, na during the Last Supper, nagtatalo-talo pa yung 12 kung sino ang dakila sa kanilang 12. Sa totoo lang. At siguro sa kontekstong yun, biglang dumampot si Kristo ng tuwalya, kumuha palanggana at pinaghuhugasan ng mga paa nila. Hindi ka ba naman matutunaw sa kahihiyan nun? Abay, nagtatalo-talo tayo. Uy, ako sa kanan ng Diyos, ha? Ikaw doon ka lang sa bandang dulo. Hindi, dito ako sa kaliwa. Kanan ako. Kaliwa, traidor yan. Nag-aaway silang ganun. Tapos biglang dumampot. Mapapahiya ka nga naman talaga pag ganun, mga kapatid, di ba? At yan po ang konteksto niyan. So, sabi po dyan, at ang challenge natin, ang challenge ni Jesus ay sinigundahan ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Romans 12, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. You, my brothers and sisters, are called to be free. Serve one another humbly in love. Sabi niya, mahirap pero kaya natin kasi secure po tayo sa ating identity in Christ. That we have the authority of Christ, the destiny with Christ. Not only do we have an example to follow, a charge to obey, we also have a promise to claim. Ano yung promise na yan? Sabi po dito, now that you know these things, you will be blessed if you do them. May blessing po.
Sa Hebrews 13:16 sabi, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Blessing po yun na nalulugod ang Diyos sa atin. Ano po ang primary motivation ng isang servant, ng isang slave? To please the master. Tayo, sabi nga ni Pablo, ay bond servants, bond slaves of Jesus Christ. Our primary goal should be to please our master. Ephesians 6:7 sabi, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slaves or free. Blessings po yan para sa ating mga naglilingkod. Di man natin maranasan ngayon, okay lang. Meron pa namang bukas. Meron pa namang walang hanggan. Relax. Ang buhay natin ay hindi hanggang dito lamang, sapagkat tayo po ay may eternal destiny. Matthew 20:26-28, sabi niya, ito ang ginagawa ng mundo. Mga high officials exercise authority over them. Sabi niya, huwag nyo nang yan po ang kalakaran ng mundo. Ha? They exercise authority, power. Ang sabi niya, not so with you. Huwag na kayo makigulo dyan. Magulo na dyan eh. Ha? Huwag na kayo dyan. Not so with you. Whoever wants to become great among you must be your servant. Yan po ang atin. Huwag na tayong makigulo sa gulo ng mundo, na kalakaran ng mundo, kasi ang buhay natin ay lampas sa mundong ito. Meron po tayong forever. Yan. Doon sa forever, doon tayo aanin ang ating reward sa ating mga munting paglilingkod dito sa mundo. Instead, sabi, whoever wants to be first among you should be last, should be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Yan po ang tutukan natin. Yan po ang kingdom living. Yan po ang kingdom mentality with forever in mind. Whoever wants to be first will be last. That's the rewarding paradox of the Christian life. What's the goal? Christ-likeness. Kung ang Son of Man did not come to be served, but to serve, di tayo rin. Gusto natin maging Christ-like? Serve. That's how you show the full extent of God's love to you and to others. So, anong promise dyan? The greatness in the kingdom, mga kapatid. Greatness in the kingdom. Yan po ang pangako ng paglilingkod dito sa mundo. Just as Christ washed the disciples' feet, so should we serve one another. A leader, a servant. At sabi po ng isang author, true servant leadership. Ano ba yung true servant leadership? Puts others ahead of his own agenda. Kagaya ni Jesus. Hindi niya ininda ang kamatayan sa krus para lang, anong agenda? Father's agenda, salvation. Inuna niya yon. They possess the confidence to serve. Kagaya ni Jesus, he knew he came from God. He knew power was under him. He knew where he was going, that he would return to God. Tayo rin. Sigurado tayo sa ating eternal security, sa ating identity in Christ, sa ating authority. They initiate service when nobody else wanted to wash each other's feet. Jesus took the initiative to serve them. Voluntarily humiliating himself with the menial task of washing the dirty, stinking, even the traitor's feet. And we are not position conscious. Si Jesus, hindi naman siya position conscious. Alam ko, ako ang teacher nyo, ako ang guro, ako ang master ninyo. Okay lang, I will wash your feet. Hindi siya insecure, kaya pwede siyang mag-serve. And finally, most importantly, serve out of love. And most importantly yan, full extent of love nga eh. Love with no limits. At sabi po doon sa binasa natin sa Galatians kanina, sabi, serve one another humbly in love. Bakit? For the entire law is fulfilled in this one command. Love your neighbor. When we serve, we love others. And when we love others, we fulfill the greatest commandment, loving God and loving others. The reward of service is greatness in the kingdom.
and the fulfillment of the greatest commandment. Kaya ang ating, at masasabi po natin that you can serve without loving. Sino yung serve without loving? Aber, yun yung nasa restaurant, baka yung barbero mo na may kaaway yung misis nung umaga, tas nagkataong ikaw ngayon, o di puro kasugat dito. Nag-service din yun, pero walang love. Walang love. Hindi kanya love. Trabaho lang, walang personalan yun. But you cannot love without serving. We are called to a higher calling. We are called to love, though others may serve without loving. Tayo po, ang Kristiyano po, cannot love without serving. Kaya nga po, ang paglilingkod sa kapwa, sa simbahan, at sa mga hindi mananampalataya, sa paglilingkod sa kanila, tayo po ay nasusunod natin ang dakilang utos at nagiging dakila pa tayo. Kaya ang ating take home, serving others, ano resulta? The greatest commandment fulfilled. Ano pa? Kingdom greatness achieved. Sabihin natin sabay-sabay, ready, go. Serving others, greatest commandment fulfilled, kingdom greatness achieved. And the chief motivation for our serving one another, or in the church, or even non-believers, is love for our Lord. Pag ganyan po ang motivation natin, mga kapatid, ito warning na, fair warning. No amount of ingratitude. Pinagluto mo, hindi man na-appreciate. Naglinis kang bahay. Kasi yung bahay naman, napapansin lang yun pag madumi, di ba? Kasi ang normal, malinis. Hindi napansin, linis pala. Hindi na-appreciate. But when we make love for Jesus, love for the Lord, our chief motivation, kahit na wala yung appreciation. Siyempre, maganda na matuto tayo mag-appreciate, mga kapatid. Hindi natin binabaliwala yun. Kasama yun sa ministry natin to serving one another, encouraging one another, affirming one another. But our chief motivation should be love for our Lord. So ano ang lessons natin from the towel model? One, the external washing was intended to be a picture of spiritual cleansing from evil. Kaya nga sabi niya, not everyone is clean. Ang sabi, no need for a bath. Hindi daw kailangan mong bath. Ibig sabihin, tayo na malinis na, nilinis na sa dugo ni Kristo, hindi na natin kailangan ng tanggapin si Kristo kasi tayo po ay may righteousness na, justified. We have been declared righteous. We have declared not guilty. Pupunta na tayong langit. Pero, kagaya rin ng pagpasok nyo sa bahay, syempre, linis ng paa para kayo makapasok at makapagpahinga sa bahay. Tayo po, para tayo makapagpahinga, kailangan po natin magpaalalahanan sa isa't isa. Yun yung washing of the disciples' feet. Sometimes we need gentle rebuke, loving accountability, loving reminders from each one. Yun yung washing the disciples' feet. Hindi na kailangan ng shower kasi tayo po ay malinis na. It is not an ordinance. Hindi po natin ginagawa yan dito na nagwawash. Hindi po yan. Dahil sa buong New Testament, minsan lang naulit yung washing the disciples' feet. Hindi po yan ginawa ng early church. It is not an ordinance but a pattern for the true nature of dedicated Christian living, which is serving one another. It should be the norm for Christians to serve one another. And Jesus' example implies the need for his followers to have the inner attitude of humility. Kagaya sa Philippians, Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not regard equality with God something to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant. So, mga kapatid, serving others, greatest commandment fulfilled, kingdom greatness achieved.